Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Ephesians chapter 1 verses 4 to 6. Bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Our destiny as a child of God. So yesterday pinag-aralan po natin yung purpose ng Diyos sa tao. At malinaw po yung dahilan kung bakit po tayo naligtas. Tayo yung tinatawag na God's workmanship in Christ Jesus. Ngayon, pag-aralan natin, ano ba yung ating kahihinatnan, yung destiny ng mga anak ng Diyos. By the way, sa English Bible po, ang sabi sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5, ang sabi diyan, in love He predestined us. Yun po ang ginamit na word, Kaya sa Tagalog po, sabi diyan, pinili. Pero kung isasalin po natin yan sa talagang literal translation, ay meron pong inihandang buhay ang Diyos para sa atin, Kaya magagamit natin yung word na tayo po ay predestined o destiny natin na lakaran yung buhay na inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya nga po pinagtiyagaan kong explain sa inyo yesterday yung expounded version po ng Ephesians chapter 2 verse 10 na matatagpuan natin sa Amplified Bible. Now, kung titignan ninyo po sa Romans chapter 8 verses 29 and 30, ganito pong sinasabi, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pamang una ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. So malinaw po dito, nakilala na tayo ng Diyos noon pamang una. Sabi nga dyan kilala na tayo sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos ang magiging Kanya. Kilala ng Diyos kung sino po yung mananalig sa Kanyang anak na si Jesus. Kaya may inihanda na po siyang buhay para sa atin. Alam niyo po, ang kahalagahan po na alam natin yung destiny natin sa mundong ito ay hindi po tayo nag-aalinlangan o natatakot pa. Kasi alam na natin na ang Diyos may inihandang magandang buhay para sa atin. Kaya kung babasahin niyo po yung 1 John chapter 3 verse 1, ganito pong sinasabi, how great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us, that it did not know Him. Kasi ito po yung mahalagang katotohanan, in the mind of the Father, alam na niya yung kahihinatnan ng ating buhay. Maraming tao ngayon, ang iniisip nila, ang buhay hindi sigurado, uncertain. At minsan maging tayo mga believers na ganun din ang mindset natin Para bang ang iniisip lamang natin ay yung destiny natin after this life. Yung tayo ay pupunta sa langit. Pero bibihira po yung nakakaalam ng destiny natin talaga dito sa lupa na inihanda na ng Diyos para sa atin. Kaya kakaiba po tayo. Kakaiba po tayo sa sanlibutan. Sabi ng Biblia, tayo po'y pinagpakitaan ng pag-ibig ng Diyos. Tayo'y tinawag niyang Kanyang mga anak. So, apat po na bagay gusto ko malaman ninyo. Unang-una po, ano bang ginawa sa atin ng ating born-again experience? Bakit ba kailangan ma-born-again, Pastor? Kung naalala niyo po sa John chapter 3 verses 3 and 5, sinabi ng Panginoon, no one can see or no one can enter the kingdom of heaven unless he is born of God or born of Spirit. Ngayon, eto minsan ang madalas iniisip nila, yung born-again experience na yan, relihiyon lang yan. Hindi po. Yan po ang nagbigay sa atin ng access, ng entrance, sa paghahari ng Diyos. At napakahalaga po na makita na natin na tayo belong
o kabilang na sa paghahari ng Diyos. At kapag tayo kabilang na sa paghahari ng Diyos, anong sabi po ng Luke chapter 12 verse 32? Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Kita po ninyo, yung buong mundo, nababalisa sila. Yung pong sinasabi ng Luke chapter 12, verses 30 to 31. Ano po, yung mga namumuhay pa po nang walang pagkakilala sa Diyos. Sila ay punong-puno ng takot, worries, pagkabalisa. Pero tayo, na nasa paghahari ng Diyos, ang sabi ng Biblia, mararanasan na po natin ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. At sabi ng Biblia, kung hahanapin natin ang paghahari ng Diyos, hindi tayo magkukulang sa lahat ng ating pangangailangan. Yung po sinasabi ng verse 31. Ano po? Pangalawang katotohanan po na binigay sa atin ng born again experience. Kaya napakahalaga po ng pagiging born again. Ano po? Makikita na natin kaagad yung destiny natin. Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan ang sinasabi ng John chapter 1 verse 12. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng karapatan? Ano, mga kapatid? Mahalaga na maintindihan natin na yung karapatan na yan, ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi sa Galatians chapter 4, verse 6 to 7, because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. Sabi rito, since you are no longer a slave, but a son, and since you are a son, God has made you also an heir. Sa Biblia, tinatawag pala tayong tagapagmana. Kasi yung magmamana lamang ng mga pagpapala ng Diyos ay yung pong may karapatan. No? Sino po yung may karapatan? Tayong mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, tayo'y kapwa tagapagmana ni Kristo Jesus. Sabi sa Romans chapter 8, verse 17. Kaya alam niyo po, pagka nagpe-pray po tayo, ang panalangin po ng mga anak ng Diyos, inaangkin lang natin yung ibinigay na ng Diyos para sa atin. Kasi tayo po'y tagapagmana. Kita niyo po kung gaano ka-powerful ang inyong prayer. Pangatlo po, ang sabi dito sa Romans chapter 8, verse 29, na binasa natin kanina, we will be conformed to the likeness of His Son. Now, sa English Bible po, sabi sa verse 30, and those He predestined, He also called. Those He called, He justified. And those He justified, He also glorified. Pansinin niyo, lahat past tense na. Ano po? Kasi in the mind of God, yan po yung destiny natin, mga kapatid. Ano po? Kung tayo po yung magkikipag-cooperate lang kay Lord, ano po, lalong mapapabilis yung ating pagbabago. Kaya kailangan lumakad po tayo ng may pananampalataya. Ano po? Para maranasan natin yung mabilis na transformation sa buhay na ito. Alam niyo po kaya sa Biblia, tayo po ay inaasahan ng Diyos na lumakad ng may pananampalataya. Panghuli, ano po? We are destined to overcome. Tayong mga anak ng Diyos, ang sabi sa 1 John chapter 5 verse 4, for everyone born of God overcomes the world. Mananagumpay po tayo. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Sino daw po yung magtatagumpay? Tayo lamang, mga born of God. Kaya sabi sa Romans chapter 8 verse 37, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Tinawag po tayong mananagumpay, more than conquerors. Kaya kapatid, kung alam mo yung destiny mo bilang anak ng Diyos sa buhay na ito, naniniwala ko, lalakad ka ng matagumpay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.